Bakit nga ba magkahiwalay ang mundo at kalangitan? Magandang araw mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan sa videong ito ay ang patungkol sa kwento ng isang titan na nagbubuhat ng ating kalangitan, na ito nga ay walang iba kundi si Atlas ng Greek mythology. Halina't ating alamin ang kanyang kwento at kung bakit siya ang nagbubuhat ng ating kalangitan. Dito lang yan sa RJ TV. Mga kaibigan, kilalanin na muna natin ang bida natin sa ngayon na si Atlas. Mga kaibigan, nanggaling siya mula sa angkan ng mga Titans. Ang mga ito ay ang sinasabing sila ang mga sinaunang Diyos na naghari sa lahat bago dumating si Zeus at ang iba pang mga Olympians. At ang kanyang ama naman ay si Iapetos at ang kanyang ina ay ang Oceanid na si Clymene o kilala bilang si Asia. At ayon sa manunulat sa libro ng Griego na si Hesiod, si Atlas ay mayroon pang mga tatlong kapatid na sina Prometheus, Epimetheus at Menwecius. Sa panahon ng Titanomachy na isang digmaan sa pagitan ng mga Titans na pinamumunuan ni Kronos na hari ng mga Titans at sa mga Olympians na pinamumunuan naman ni Zeus, doon ay agad na pumanig itong si Atlas at ang kanyang kapatid na si Menwecius sa panig ni Kronos, habang ang dalawang kapatid naman nila na si Prometheus at Epimetheus ay pinili nilang pumanig sa mga ito kay Zeus kasama ang mga Olympians. Naganap ang labanan at ang Titan na si Atlas ang nanguna sa kanyang grupong Titans. Ang digmaang ito sa dalawang panig ay umabot sa 10 taon. At sa kalaunan nga ay napagtagumpayan ito ng mga Olympians laban sa mga Titans. At doon, ang lahat ng mga Titans na pumanig kay Kronos ay ipinatapon sa lugar na tinatawag ay Tartarus. Habang ang dalawang kapatid naman ni Atlas ay ligtas sa kaparusahan na ito dahil sa pagsama nila sa mga Olympians. Ang Titan naman na si Atlas na siyang nanguna sa mga Titan laban kay Zeus ay pinarusahan at isinumpa siya si Zeus, at iyon ay ang habang buhay niya itong pasanin sa kanyang balikat ang kalangitan, upang sa ganun ay manatiling magkahiwalay ang mundo at kalangitan. Nanatili nga na nakatayong buhat-buhat ni Atlas ang buong kalangitan mula sa sulok na malapit sa hardin ng kanyang mga anak na Hesperides. Ang alam ng karamihan ay ang buhat-buhat nitong si Atlas sa kanyang mga balikat ay ang mismong buong daigdig, kung kaya't kunting galaw lamang o bitawan lamang ito ni Atlas ay siguradong magkakaroon ng paggalaw ng mga lupa at bato, o ito naman ay ang sinasabi nilang lindol. Sadyang napakalakas itong si Atlas dahil nagawa niyang buhatin ang kalangitan at pinananatili lamang niya ito na buhatin habang nakatayo. Ngunit alam niyo ba mga kaibigan na hindi lamang si Atlas ang kayang buhatin ang kalangitan? Nabanggit din ang pangalan ni Atlas mula sa kwento ng dalawang mandirigma ng Griego na sina Perseus at Hercules o Heracles. Dito nga mga kaibigan ay minsan na din palang binuhat nitong si Hercules ang buhat-buhat ni Atlas na kalangitan. Sa kwento nga ni Hercules dito ay may kaparusahan nitong si Hercules na kailangan niyang gawin, at ang isa dito nga ay ang pagkuha ng isang bunga ng mansanas sa hardin ng mga Hesperides, na kung saan ito nga ay ang utos ng hari na si Eurystheus, na ito ay ang imposibleng magawa ni Hercules sapagkat ang hardin ng mga Hesperides nga na iyon ay wala ng ibang makakapunta doon kundi si Atlas lamang. Kaya't itong si Hercules ay napagdesisyon ng makipagsunduan ito kay Atlas, at iminungkahi nga ni Hercules dito
kay Atlas na maaaring makapagpahinga siya sa pagbubuhat ng kalangitan kung si Hercules na muna ang bubuhat dito at kapalit nito ay ang pagkuha ni Atlas sa mga mansanas sa hardin. Kahit doon na nga ay dali-daling pumayag si Atlas sa sinabi ni Hercules dito. At dahil ngayon sa kagustuhan niyang makalaya lamang sa kanyang tungkulin na buhatin ang kalangitan. At doon nga ay nang makakuha na itong si Atlas ng mansanas, ay sinabi niya kay Hercules na siya na mismo ang magbibigay kay Haring Eurystheus sa mga mansanas na ipinapakuha niya sa kanya. Sinabi ito ni Atlas upang sa ganun ay tuluyan na nga siyang makalaya sa kanyang kaparusahan at si Hercules naman ang papalit dito na magbuhat habang buhay. Ngunit sadyang mas matalino itong si Hercules at nilinlang niya itong si Titan na si Atlas. Doon ay sinabi ni Hercules na buhatin na muna niya ang kalangitan saglit upang sa ganun ay makahanap siya ng mas maayos na pwesto. Itong si Atlas naman ay sinunod ang sinabi ni Hercules. At pagkatapos nun, nang buhat na ulit ni Atlas ang kalangitan, ay doon dali-daling kinuha ni Hercules ang mansanas at agad itong tinakbuhan si Atlas. Sa madaling salita, mga kaibigan, dito ay nautakan at nauto itong si Atlas at ang kanyang planong takasan ang kanyang kaparusahan ay hindi nagtagumpay. Sa kwento naman ni Perseus, mga kaibigan, at nang magtagpo nga itong si Atlas at Perseus, doon ay humingi ng pahintulot ang mandirigmang si Perseus upang magpahinga sana at matulog kung saan naroroon ang Titan na si Atlas. Ngunit nang dahil nga sa takot na itong si Atlas na maulit ang nangyari sa kanya tulad noong pumunta si Hercules sa kanya, ay hindi na ito pumayag na magpahinga itong si Perseus sa kanyang lugar at pinapaalis niya ito. At nang dahil nga doon ay nagalit itong si Perseus kay Atlas. At sa mga panahon na iyon ay dala-dala na ni Perseus ang ulo ni Medusa at doon ay agad na ipinakita niya ito kay Atlas na dahilan upang maging isang ganap nga na bato itong si Atlas at tuluyan nang hindi makagalaw pa dahil nga sa isa na siyang bato ngayon. At ito nga ay ang pinaniniwalaan na bundok ngayon sa Africa na Atlas Mountain. Mga kaibigan, dito na nga matatapos ang kwento ni Atlas. Ano ang iyong masasabi? Siya ba ay karapat-dapat lang na maparusahan na magbuhat ng kalangitan? At upang sa ganun ay manatiling magkahiwalay ang kalangitan at mundo natin? I-comment mo lang ang iyong gustong i-comment sa comment section, mga kaibigan. At sa muli, maraming salamat mga kaibigan. Ako si RJ TV. Ako'y nagpapaalam at mag-ingat kayo palagi. God bless. Thank you for watching. Goodbye.